What's up mga chong? For today's video, magpapapalit tayo ng gulong ng aking CB. Kuha muna tayo pambayad. Mura lang naman yan. Mura lang yun, mga 3 lang yun. Ay sobra pa isang gulong oh. So pinadadaan tayo papuntang Tire Guys Gentry sa MCX. Sa mga naghahanap ng gulong dyan, hindi naman ako partnered ng Tire Guys, pero sa paghahanap ng mga presyo, ito pinakamura kong nakuhaan compared sa iba. Yun oh, buti umaraw na. Kanina ko pa tinatansya yung panahon kasi medyo makulimlim eh. Di ako makaalis eh, baka abutan din ako ng ulan. Mas okay na tong maaraw kaysa umuulan. Mas safe tayo mga chong. Actually matagal na ako nagpa-reserve ng gulong sa kanila. Problema naman, hindi matuloy-tuloy kasi puno ng lakad yung mga weekend ko. Eh weekend lang naman yung free time ko. May mga nagdaang mga holiday, may lakad din ako personal. Eh sabi ko kailangan ko na talagang makapagpalit ng gulong kasi may butas na rin yung gulong ko na napako ko eh. Actually di siya pako, screw lang siya, ganyan lang kaliit. Problema, hindi ko na siya pinabulkanize. I mean, hindi naman kasi binubulkanize ang mga gulong ng mga big bike eh. Ano sila, tinatapalan eh. Eh mga ilang buwan ko na rin kasi pinamamasok tong si CB. Mahirap na, baka mamaya eh masira pa lalo yung gulong. So, dapat palitan na natin. Huwag na natin tayo masira pa. Buti na lang meron akong portable na panghangin. Hindi nahanginan ko anytime yung gulong ko ngayon. Yung stock na tires natin ay tinakbo ay 8,300 kilometers din yung tinakbo ng stock tires natin. Okay naman siya. Hindi ko din naman siya ganun ginamit na sobrang banking tsaka kung ano pa man. So mostly yung mga ko straight lang naman, city drive or mga long ride. Ang problema lang napansin ko sa stock tires ni CB is madulas. Parang nag-i-skip ng onti yung gulong mo. I mean, dumudulas ng onti. Nagplan na rin naman ako magpalit agad ng gulong nung una pa lang. I mean, yung mga nasa 1,000 kilometers pa lang yung tinakbo. Pero sabi ko, okay na rin naman. Hindi ko rin naman siya ganun gagamitin palagi at hindi naman ako yung taong mabanking eh. So pang chill ride lang naman tayo. Ngayon na lang ulit ako nakadaan ng expressway. Siguro last na daan ko dito December. So okay na rin to, nagkaroon tayo ng manandaliang ride. Ang exit natin is MCX. Then Gentry kasi tayo. So hindi ko talaga alam kung saan ang exactly yung location ni Tire Guys. So kumusta na kayo mga chong? Sa mga sasagao mga watcher, kahit pa 300 lang. Thank you guys. Ang pinag-iisipan ko kasi Diablo Rosso 4 ba or Road 6. Yun lang, either of two lang. Humingi din tayo ng tulong sa CBs kung ano ba magandang gulong para sa CB natin. Meron silang kanya-kanyang perspective at tinitignan na ano ba talaga kung paano ka pumili ng magandang gulong. Nasa riding habit mo, kung paano ka mag-ride. So sabi nila, kung pande-daily at pang long ride at straight lang naman na palagi mo ginagawa, sobrang sulit at sobrang ganda na ng Road 6. Kung ikaw naman ay isa mahilig sa racing or mga banking, sobrang ganda ng Diablo Rosso 4.
para sa inyo. So kailangan mo muna alamin kung anong klaseng rider o para saan mo ba gagamitin yung tires mo. Sa in-explain ko, siguro alam niyo na kung anong gulong yung mga bibilin. Mura lang yun, mura lang. Wala pang 100. Isa pa nga pala, binalik ko na siya sa side mirror ko na Rebel, pang Rebel 500. Nung last kasi naka bar and side mirror ako. Kinabit ko rin yun kasi maganda tingnan. So sabi ko kasi para mas lumapad yung nibela ko, mapabawasan yung pagsingit-singit ko syempre. Yung problema lang, ang daming kamote, mga motor. Yung pilit sumisingit, sa akin naman. So lagi natatamaan yung side mirror ko hanggang sa yung pinakagilid nag-loose thread siya, hindi ko siya magalaw, hindi ko na maibalik ng maayos. Nahirapan na akong gamitin. Ano ba gagawin? Puro sore lang naman yung mga ibang riders natin pag tinamaan tayo, di ba? Kaya sa ibang riders dyan, ingat-ingat din. Nawawala yung kwalidad nyo ayaw nung mag-iingat. Gusto nyo ba mag-meet and greet agad sa creators nyo? Ingat tayo mga ka-rider. Marami pa namang ibang mga tires na maganda para sa TV natin, pero nandun na tayo sa dalawang alam ko subok. Kaya yun lang yung dalawa kong pinagpilian. Meron din mga iba, subok naman. Di ko sinasabing hindi maganda yung ibang brand. Kailangan maayos yan Yan din nakasalala yung pag-ride natin para safe tayo. Pero kasi nung mga naghanap ako, ang lagi nilang recommended itong tire guys dito sa General Trias. Meron silang mga bagong open na branch ngayon. Nakikita ako naka-sale yung Batlux nila. Yun, kung Batlux yung mga hanap nyo mga tires, yun, baka pwede sa inyo yun. Sumobra tayo. Di ako nasali hanggang MCX. So mag-exit tayo ng San Pedro. Buti na lang open na to. Tapos pasok ulit tayo ng MCX. Nag-enjoy tayo magpatakbo. So exit tayo ng San Pedro. San Pedro ba to? Tama. Ngayon lang ako naka-exit dito. Very good. Kaya medyo traffic. Traffic patuloy tayo mga chong. Ingat tayo sa mga pagka-counterflow na ganito kasikip yung daan tapos tulay pa. Blind spot Iwasan natin maging kamote mga chong. Isang beses lang tayo mabubuhay. Tsambahan kung mabuhay ka pa pag magkaroon ng aksidente, di ba? Pwede na pala yun, no? Yun naka-off yung data mo, tapos gumagana pa rin yung Waze basta naka-open yung location mo. Yan nakalagay using offline maps. Okay di ko alam na pwede na yan kasi lagi ako all the time nakabukas ang data. Tsaka maganda to kasi may mga dadaanan tayo lalo na sa mga provinces, di ba? May mga dead talagang dead signal talaga, wala tayong makakuha signal. Nag-enjoy magpatakbo, sumobra tuloy. Para nagagamit ko to almost every weekdays. Nadalas ko talaga siya gamitin. So, I'm planning naman to buy another motor na pang daily natin para hindi malaspag din to. Actually, ayoko talaga pang daily to kasi para maganda, in good condition siya palagi. Malay mo, di ba? Bigyan tayo ni God ng blessing. Bigyan tayo ng pang daily natin. Salamat. Yun. Yun ang reason. May nasira at may ginagawa. Diba? Pwede na ba tayo maghintay? Saglit lang. Tapos U-turn daw agad. Bukas na kaya? Ang tanong. Yun lang. Sarado pa. So dadaan tayo ng Susana Heights. Malapit lang naman Susana dito. Hindi pa pala passable yung bagong exit ng San Pedro. So at least may nalaman tayo sa aming pagkakamali. Dito tayo dadaan pa Susana. Exit tayo, tapos MCX.
Kakaliwa tayo dito para sa sana exit. Then iikot lang tayo. Di tayo lalabas ng SLEX para maka-exit tayo ng MCX. So magkamali rin kayo katulad ko. Dito tayo. Pa Manila tayo para makabalik sa MCX. Yan, dito. Meron lang U-turn dyan para makadaan ng MCX. Ito, U-turn tayo dito. So balik tayo doon. Right side naman. Na-delay tayo ng mga 15 minutes, 20. Sarap nun, no? Igutin lang natin to. Dito tayo, Aguinaldo Highway. Papuntang Aguinaldo Highway. Kasi daang hari pa to eh. Dito tayo, Villar City. Dito ko lagi nakikita dumadaan si Jow eh. Jow Moto. Ito pala yun ah. Pakaganda ng daan no. Nakawalan traffic. Dapit na tayo. Konting kembot na lang. Sa Congressional Ave na tayo. Dasma. O sa Dasma na pala tayo. So pili ko, dito na, malapit na tayo. Konti na lang. Yun, nakita ko na siya. Tire guys, garage. May schedule po yung road 6. Yes po. Ano po? Po. Tama ba? 120, 190. Tama, 120, 190. Yan, road 6. So, ang bibili natin yung Road 6 ka, yun yung pinakita ko na. I-install na siya. Wala ng gulong CP. Kaya tanggalin nila yung lumang gulong. Makakapit na nila yung bago. Dalas bang hindi nagbabalance pag nagpapalit ng gulong? Hindi talaga nagbabalance pag nagpapalit ng gulong? Oo. Kasi bago yun. Pero may times na gawa, ito pa rin yung gamit nyo lagi. May times naman na yun pa rin yung tingga na kayo. Di pa natin siya namamontage. Pero kamaya na lang. Hanap tayo ng ang gandang view. 90, 55 tsaka 120, 70. Pwede na tayo magpatakbo. Hindi natin iniisip kung malambot ba or something. Thank you tire guys. Bago na ang gulong. Sige po. Nag-iba yung takbo ng gulong eh. Nakakapanibago. Grabe. Ito pala feeling ng bagong gulong. Parang may confident ka makukuha sa pag-lean mo. Hindi ko alam kung dahil ba nag-iba yung size ng rear ko from 180 to 190. So ayun nga, ang kinuha kong tires pala ay Road 6 instead of yung Diablo Rosso 4. Hindi naman kasi tayo pang banking, sir. Hindi naman tayo din magaling bumangking. Ramdam ko yun, nagbago dito sa... Hindi ko siya ma-explain kung tama ba yung nararamdaman ko or dahil nga bago lang siya. As in talagang ibang iba yung pakaramdam. Ganun na ba kapangit yung ganun na ba katagal at luma yung stock tires ko? Parang yung pinakagulong mismo, yung curve ng gulo, yung nararamdaman mo yung
curve niya. Sa bawat liko mo, napakaswabe gamitin. Salamat Diyos at binigyan niyo ang blessings. Pwede natin siya i-montage dito eh. Meron dito magandang lugar. Wala masyado naman dumadaan. Pwede, try natin doon. Tigil tayo dito saglit. Check lang natin yung gulong. Dito sa initan. So, ito na siya. Kung titingnan mo, medyo lumapad siya, 190. Yung stock kasi, stock tires is 180, 55 lang. Then yung harap naman natin is same size to the stock, 120/70. Same size lang siya. Pero napakaganda. Nakita nyo ba yung bawat lubog na yan? Ayan yung magsasave sa atin pag madulas ang daan, pag maraming mga tubig yung daan. Yan, dyan napunta yan. Ayan yung purpose niyan. So napakaganda. Ang sarap niya i-lean. Parang safe na safe yung pagka-lean mo pagka lumiliko ka. Napakaganda. Shit. Thank you Lord. So doon natin malalaman mamaya sa SLEX kung okay ba talaga siya sa high speed. Guide me Lord. Malaman lang natin kung goods ba siya sa diretso. Sa mga curve, okay naman siya. Kung makapit, andun na din sa, dahil siguro bago din siya. Pero iba yung kapit niya eh. Parang hindi ko siya na-feel dati nung bago tong si CB ko eh. Try na natin. Okay na okay. Sarap na feeling, parang bago yung motor ko. Gulong pa lang yung napapalitan, mukhang bago na ulit. Mga chong, okay na to. Maganda yung road 6. Salamat pa nanood.